Isang relo lang yan, ma. Iyan ang mga salita ng sarili kong anak. Ang sakit, ang hiya, na marinig yon mula sa kanya. Ang Rolex na pamana ng yumaong asawa ko, si Jose, ay ipinagpalit niya sa 45,000 piso. Para lang sa kanilang bakasyon. Walang utang na loob. Para sa kanila, basura na lang ang alaala ng kanilang ama. Sa loob ng 43 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Bawat sentimo, iningatan ko. Bawat sakripisyo, tiniis ko. Pero sa isang iglap, tila wala itong halaga. Nag-iisa na lang ako. At wala silang pakialam. Pero may isang bagay, isang lihim na hindi nila alam. Ang relong iyon na tinapon lang nila ay may tinatagong huling habilin. Ang kawawang matanda na inaakala nilang mahina? Hawak ko pala ang alas. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay para maibalik ang dangal ng pamilya namin at para bigyan sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo na ang ganitong sakit mula sa sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood, kabayan? Gusto kong marinig ang kwento mo. Alam kong kailangan kong kumilos. Ang pag-iyak sa sulok ng aking kusina ay walang maitutulong. Ang mga salita ng anak kong si Paulo at ng asawa niyang si Cristina ay parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa sakit. Kailangan kong bawiin ang naiwang alaala ng aking asawa. Kaya naman, kinabukasan, kahit mabigat ang aking mga paa, naglakas loob akong lumabas ng bahay. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila mas nakakapasok kaysa dati. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tao, lahat ay parang nagpapalala lang sa bigat ng aking dibdib. Ang sabi ni Paulo, "Mabuhay pawn shop sa Quezon Avenue." Isang pangalan na tila nangungutya sa aking sitwasyon. Anong mabuhay sa nararamdaman ko ngayon? Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at lumang gamit. Masikip ang lugar at ang ilaw na nanggagaling sa mahabang fluorescent lamp sa itaas ay nagbibigay ng maputlang kulay sa lahat ng bagay. Sa likod ng rehas na bakal, may isang lalaking nakaupo. Puno ng tattoo ang kanyang mga braso at ang kanyang mukha, mukhang pagod. Iyon ang mukha ng isang taong nakarinig na ng lahat ng klase ng malulungkot na kwento. Bago pa man ako makapagsalita, inunahan na niya ako. Ang sabi niya, "Kayo po ba yung para sa Rolex?" Nagulat ako. Paano niya nalaman? Napakamot siya sa ulo. "Nagbilin po kasi yung anak niyo kahapon. Baka daw po kayo pumunta. Medyo nahihirapan daw po kayong mag-let go." Ang kapal ng mukha ng anak ko. Ipinagmukha pa niya akong baliw sa harap ng ibang tao. Sumagot ako, pilit na pinatatatag ang aking boses. "Ako nga, nasaan na ang relo ng asawa ko? Babayaran ko. Kahit magkano." Umiling ang lalaki. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Rico. Tumingin siya sa akin na may halong awa. "Pasensya na po, ma'am, pero nabenta na po kaninang umaga lang." Wala na. Benta na. Gumuho ang mundo ko sa mga salitang iyon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang huling piraso ng alaala ni Jose, nasa kamay na ng ibang tao. Isang estranghero na walang alam sa kwento sa likod ng relong iyon. Ang bigat sa aking dibdib ay lalong bumigat at naramdaman kong nanghihina ang aking mga tuhod. Nang makita ni Rico ang reaksyon ko, tila siya naawa. "Pero ma'am," sabi niya, at ibinaba niya ang kanyang boses. "May kakaiba po kaming nakita nung nililinis namin yung relo bago ibenta." Nawala siya sandali sa likod ng isang kurtina at bumalik na may hawak na isang maliit na sobre. Isang lumang sobre na kulay brown. "May nakatago po palang compartment sa likod," paliwanag niya. "Hindi po basta-basta, propesyonal ang pagkakagawa. Sigurado po na magaling na alahero ang gumawa nito at sa loob po, nakita namin ito." Inabot niya sa akin ang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob, may isang maliit na piraso ng papel, nakatupi at naninilaw na sa katagalan. At doon, nakita ko ang sulat kamay ng aking asawa. Ang pamilyar na sulat kamay ni Jose. Nakasulat doon, "Kaarawan ni Teresita, Hulyo 15, 1955. Ang araw na nalaman kong siya na ang pakakasalan ko."
Napahawak ako sa aking dibdib. Ang petsang iyon, hindi iyon ang tunay kong kaarawan. Iyon ang araw na una kaming nagkita sa isang sayawan sa Luneta. 43 taon na ang nakalipas, pero tandang-tanda pa niya. At sa ilalim ng mga salitang iyon, may isang serye ng mga letra at numero. Isang code. Mukha itong walang kabuluhan. SS4457. CH0815. TS. Ano ito? Tinitigan ko ang papel, pilit inaalala kung nabanggit na ba ito sa akin ni Jose. 43 taon kaming magkasama, araw-araw, gabi-gabi. Pero wala akong matandaan na anumang lihim na ganito. May ideya po ba kayo kung ano yan? Tanong ni Rico. Umiling lang ako, pero sa totoo lang, may kung anong pamilyar sa mga numerong iyon. Parang nakita ko na dati, pero hindi ko matukoy kung saan. Ang isip ko ay biglang napunta sa ibang direksyon. Hindi na ang pagbawi sa relo ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang lihim sa likod nito. Yung lalaking bumili ng relo, sabi ko, mas matatag na ngayon ang aking boses. Anong itsura niya? Nagbago ang ekspresyon ni Rico. Naging mas maingat siya. Bakit po, ma'am? Dahil may dahilan kung bakit itinago ito ng asawa ko, sabi ko, idiniin ang bawat salita. At sa tingin ko, kung sino man ang bumili ng relong iyon, ay may hinahanap na higit pa sa isang lumang relo. Tinitigan ako ni Rico ng matagal. Nakita niya siguro ang determinasyon sa aking mga mata. Nakita niya na hindi ako isang matandang basta na lang susuko. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin ang pangalan niya, ma'am. Labag po sa patakaran namin, lalo na't cash ang bayad niya. Huminto siya sandali. Pero, masasabi ko po ito, hindi siya gaanong nagsalita. Pero noong nabanggit ko na may nakita kami sa loob, bigla siyang naging interesado. Tinanong niya kung binuksan ba namin. Isang kaba ang gumapang sa aking likuran. May naghahanap sa lihim ni Jose at naunahan na niya ako. Nagpasalamat ako kay Rico at lumabas ng pawn shop. Ang sobrang hawak ko ay parang nag-aapoy sa aking palad. Hindi na lang ito isang piraso ng papel. Ito na ang susi. Ang susi sa isang misteryo na itinago ng asawa ko sa loob ng halos 50 taon. Habang naglalakad ako pauwi, isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Jose, mahal ko, ano pa ba ang mga lihim mo? Pagka-uwi ko sa bahay, ang tanging kasama ko ay ang katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat, na tila may sariling buhay. Sa gitna ng katahimikang iyon, ang tanging gumugulo sa aking isipan ay ang maliit at naninilaw na piraso ng papel na hawak ko. Umupo ako sa lumang silya ni Jose. Ang silyang ito ang saksi sa lahat ng kanyang pagod at pangarap. Inilapag ko ang papel sa kanyang lamesa sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang ilaw. Ang code, SS4457, CH0815, TS. Sa loob ng 40 taon bilang isang bank manager, natutunan kong ang mga numero at letra ay may sariling wika. Kailangan mo lang malaman kung paano sila basahin. Huminga ako ng malalim. Teresita, isip. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo. Sinimulan ko sa pinakadulo. TS. Ang mga letrang iyon, pamilyar. Inulit-ulit ko sa aking isipan. TS. Teresita Santiago. Ako. Ang inisyal ng aking pangalan. Biglang nagkaroon ng personal na koneksyon ng code na ito. Hindi ito basta-bastang numero lang. Ito ay tungkol sa akin. Sunod, ang gitna. CH0815. CH. Saan ko ba ito maiuugnay? Lungsod ng Chicago? Imposible. Dito kami sa Maynila ipinanganak at lumaki. Manila, hindi. At bigla, pumasok sa isip ko ang lumang sistema sa mga bangko. Minsan, ginagamit ang mga letra para sa lokasyon. Pero paano? At ang mga numero, 0815. Agosto 15. Agosto 15. Diyos ko, ang anibersaryo namin ni Jose, ang araw ng aming kasal, at ang CH, hindi kaya ay para sa church? O kaya, hindi. Sandali. Sinubukan kong balikan ang mga lumang dokumento. May mga lumang investment forms si Jose. At doon, minsan, ang Pilipinas ay may code na hindi. Pero ang petsa,
Sigurado ako sa petsa. Ang pinakamahirap ay ang simula. SS4457. Mukha itong numero ng isang account o kaya SSS number. Pero sinuri ko ang SSS number ni Jose, malayo. Sinuri ko lahat ng passbook namin, lahat ng aming mga dokumento sa bangko. Walang tumutugma. Napabuntong hininga ako. Akala ko madali lang. Pero hindi. Ang asawa ko, magaling siyang magtago. Pagod na sa paghahanap sa mga papel, binuksan ko ang aming lumang laptop. Baka sakaling online ito. Saan ba nagtatago ng pera ang mga taong ayaw itong mahanap? Mga bangko sa Switzerland, mga investment firm sa ibang bansa. Nag-umpisa akong maghanap. Ako, 3 oras. 3 oras ng paghahanap, pag-type at pagkabigo. Hanggang sa isang pangalan ang lumabas na tumawag sa aking pansin. Secure Solutions Investment Management, nakabase sa Cayman Islands. Ang kanilang website, napaka-profesional para sa mga mayayamang kliyente na naghahanap ng privacy and security. May kaba sa aking dibdib. Sa kanilang login page, humihingi ito ng client number. Tinitigan ko ang papel, tinitigan ko ang screen. Dahan-dahan, nanginginig ang aking mga daliri. Itinipe ko ang code, SS4457, CH0815TS. At pinindot ko ang enter. Isang salita ang lumabas sa screen. Valid account number. Napahawak ako sa aking bibig. Tama ako. Tama ang hinala ko. Ngayon, kailangan ko ng password. Sinubukan ko ang lahat. Ang aming anibersaryo, ang address ng aming bahay, ang kaarawan ko. Wala. Lahat mali. Access denied. Napasandal ako sa aking upuan, halos mawalan ng pag-asa. Ano ba ang password, Jose? Ano ang sikreto na tanging ako lang ang makakaalam? At doon, muli kong binasa ang nakasulat sa papel. Kaarawan ni Teresita. Hulyo 15, 1955. Ang araw na nalaman kong siya na ang pakakasalan ko. Hindi ang kaarawan ko, hindi ang kasal namin, kundi ang araw na una kaming nagkita. Ang password ay isang alaala. Muli, dahan-dahan kong itinipe ang mga numero. Ang petsa ng araw na iyon, 071555. At huminga ako ng malalim. Access granted. Ang sumunod na lumabas sa screen ay halos ikahimatay ko. Current account balance. 165,247,000 at 29 na piso at 67 sentimo. 165 milyon. Paulit-ulit kong binasa ang mga numero. Hindi makapaniwala ang aking mga mata. Araw-araw, nagtitipid kami. Bawat piso, pinag-iisipan naming mabuti kung saan gagastusin. Nag-aalala kami para sa aming retirement. At sa buong panahong iyon, may ganito kalaking pera na nakatago ang asawa ko. Ang unang naramdaman ko ay galit. Galit sa panloloko. 43 taon ng kasinungalingan. Pero habang tinitingnan ko ang detalye ng account, nakita ko ang kasaysayan nito. Ang unang deposito noong 1982. Initial Inheritance Investment, JS. Mana? Kaninong mana? At doon, sa ilalim ng mga folder, may nakita akong isa na para sa akin. Ang pangalan ng folder, para kay Teresita, access kung emergency lamang. Sa loob, may isang video file. In-upload 3 buwan bago mamatay si Jose. Nanginginig kong pinindot ang play. Ang mukha ng aking asawa ang bumungad sa screen. Pagod, malungkot, pero determinado. At nagsalita siya. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa kabilang buhay. Teresita, sabi niya, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako at may nangyaring hindi maganda. Huminto siya sandali at kinusot ang kanyang mukha. Iyon ang lagi niyang ginagawa kapag may malalim siyang iniisip. Ang perang ito, mahal ko. Hindi ito sa akin. Ito ay mana mula sa aking ama. Itinago bago siya mamatay noong 1981. Pinangako ko sa kanya na ililihim ko ito, poprotektahan ko, at gagamitin lamang kung ang ating pamilya ay nasa tunay na panganib. Tunay na panganib. Ang ama ko, nakita niya ang hirap na idinulot ng giyera sa mga pamilya. Gusto niyang siguraduhin na ang kanyang mga apo, na si Paulo, ay laging magiging ligtas
anuman ang mangyari. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi tungkol sa mga investment at legal na proteksyon. Ang tanging tumatak sa aking isipan ay ang mga salitang iyon. Tunay na panganib. Si Jose ay namatay dahil sa biglaang atake sa puso. Walang babala. Paano niya nalaman na kakailanganin ko ang perang ito? Paano niya nalaman na may paparating na panganib? Maliban na lang kung ang panganib na iyon ay hindi aksidente. Maliban na lang kung may alam si Jose tungkol sa aming pamilya na ngayon ko palang nagsisimulang maintindihan. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa aking part-time na trabaho sa librarya. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Jose, mayroon akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-aayos ng mga libro. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jose sa mga salitang tunay na panganib. Muli akong umupo sa harap ng laptop sa tabi ng lamesa ng aking asawa. Ang account sa Cayman Islands, napakakumpleto ng detalye. 40 taon ng kasaysayan, pero hindi ko sinimulan sa umpisa. Sinimulan ko sa pinakahuli. Ang huling deposito na ginawa ni Jose, 2 linggo bago siya namatay. 25,000 dolyar. At sa tabi nito, may isang nota, property sale, emergency liquidation, emergency. Paulit-ulit na salita, bakit nagmamadaling magbenta ng ari-arian si Jose bago siya mawala? Ginamit ko ang buong umaga sa pag-research online. Ang asawa ko pala, na akala ko ay isang simpleng accountant lang, ay isang lihim na real estate mogul. Bumibili at nagbebenta ng mga ari-arian sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Gamit ang perang hindi ko alam na mayroon kami. Pero hindi iyon ang nakapagpakilabot sa akin. Ang nakapagpanindig ng aking mga balahibo ay ang katotohanang lahat ng ari-arian na ibinenta ni Jose sa loob ng huling taon ay iisa lang ang bumili. Isang kumpanya na may pangalang Santiago Investments Incorporated. Santiago. Ang apelyido ng anak ko, ang apelyido ni Paulo. Nanginginig kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ng pamangkin ko, si Miguel. Nagtatrabaho siya sa real estate. Kung mayroong sino mang nakakaalam tungkol sa mga transaksyon sa Maynila, siya iyon. Tita Teresita, kamusta po kayo? Bungad niya. Mabuti naman ako, iho, sabi ko. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Makinig ka, may itatanong ako sa'yo. Narinig mo na ba ang kumpanyang Santiago Investments Incorporated? Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Opo, tita. Medyo aktibo sila nitong mga nakaraang buwan. Namimili ng mga magagandang property. Laging cash ang bayad, kaya mabilis ang usapan. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanya? Tanong ko, halos hindi na humihinga. Teka po, tita, titingnan ko. Bigyan niyo po ako ng 1 oras. Habang hinihintay ko ang tawag ni Miguel, muli kong hinalughog ang lamesa ni Jose. Mas maingat ngayon. Sa likod ng kanyang filing cabinet, sa likod ng 40 taon ng mga tax returns, may nakita akong isang folder. Ang nakasulat, insurance policies. Pero hindi mga insurance documents ang laman nito. Ang laman nito ay mga kontrata, mga titulo ng lupa, at mga sulat na may kinalaman sa mga investment ni Jose. At sa pinakailalim ng tumpok ng mga papel, may isang sobre na nagpanginig sa aking mga kamay. Isang sulat mula sa isang private investigator. May petsang 6 na buwan bago mamatay si Jose. Binuksan ko ito. Ginoong Santiago, ayon po sa inyong kahilingan, natapos ko na ang investigasyon sa mga gawaing pinansyal ng inyong anak, si Paulo Santiago. Ang aking mga natuklasan ay lubhang nakakabahala. Ang inyong anak ay may naipon na humigit kumulang. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga pagtatanong ni Ginoong Santiago tungkol sa inyong mana. Nakipag-ugnayan siya sa 3 magkakaibang abogado upang magtanong tungkol sa batas ng pagmamana at sa proseso ng pag-contest ng isang huling habilin. Naniniwala ako na ang inyong anak ay nagpaplanong ideklara kayong incompetent o wala sa tamang pag-iisip upang makuha niya ang kontrol sa inyong mga ari-arian. Inirerekomenda kong gumawa kayo ng kagyat na hakbang upang protektahan ang inyong mga ari-arian at siguruhin ang pinansyal na seguridad ng inyong asawa. Lubos na gumagalang, Thomas Reyes, Private Investigator.
Kasabay ng pagbagsak ng sulat mula sa aking mga kamay, tumunog ang aking telepono. Si Miguel. Tita, sabi niya, hindi ka maniniwala dito. Ang Santiago Investments Incorporated, ang may-ari po, ay si Paulo Santiago. Si Paulo po natin. Ipinikit ko ang aking mga mata at lahat ay luminaw. Si Jose ay hindi nagtatago ng pera mula sa akin. Siya ay nagtatago ng pera para sa akin. Itinatago niya ito mula kay Paulo. Bawat benta ng ari-arian, bawat emergency liquidation. Iyon pala ay si Jose. Sistematikong inililipat ang aming mga yaman sa lugar na hindi maaabot ng sarili niyang anak. Alam ni Jose na ang sarili niyang anak ay nagpaplanong pagnakawan kami. Pero namatay si Jose bago niya ako mabigyan ng babala. Ang tanging iniwan niya ay ang isang lihim sa kanyang relo, isang susi para mahanap ko ang katotohanan. Ang anak ko, hindi niya ninakaw ang Rolex para sa pera sa bakasyon. Ninakaw niya ito dahil hinahanap niya ang parehong bagay na nahanap ko. Ang susi sa lihim na yaman ni Jose. At ngayon na alam ni Paulo na may nahanap ako sa relo, hindi siya titigil. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung ano iyon. Ang tunay na panganib na kinatatakutan ni Jose ay hindi sakit o aksidente. Ang panganib ay nakatira lang sa kabilang kalye. Ang panganib ay ang sarili naming dugo at laman. Nakatulala pa rin ako sa sulat ng private investigator. Ang katotohanan ay napakasakit, parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Nang marinig ko ang tunog ng susi sa aming pintuan sa harap. Si Cristina. Mayroon siyang sariling susi mula pa noong libing ni Jose. Ang sabi niya, para daw mabisita niya ako kapag nagtatrabaho si Paulo. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi ako ang binibisita niya, kundi ang mga ari-arian ni Jose. Teresita, nandito po kayo? Ang boses ni Cristina ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Artipisyal ang tamis. Mabilis kong isinilid pabalik ang sulat sa folder at minimize ang offshore account sa screen ng laptop. Ano man ang laro na nilalaro nila ni Paulo, kailangan kong malaman muna ang mga patakaran bago ko ilabas ang aking mga baraha. Nasa kwarto ako, sigaw ko pabalik. Ilang sandali lang, lumitaw sila sa pintuan ng aming silid. Si Paulo may dalang maliit na maleta at si Cristina nakasuot ng damit na sumisigaw ng mamahaling bakasyon. Ang kanyang designer sunglasses, marahil ay mas mahal pa sa renta ng karamihan. Gusto lang po naming magpaalam, sabi ni Paulo. Pero ang kanyang mga mata, hindi sa akin nakatingin. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa lamesa ni Jose. Iniskan ang mga papel na nakakalat sa paligid ko. Ano po yung ginagawa niyo? Tanong niya. Inaayos ko lang ang mga gamit ng ama mo. Sabi ko, maingat sa bawat salita. Ang dami pala niyang itinago na hindi ko alam. Lumapit si Cristina. Ang kanyang tingin ay nakapokus sa screen ng aking laptop. May nakita po ba kayong interesante? Ang tanong ay parang kaswal lang. Pero nahuli ko ang talas ng atensyon sa kanyang boses. Ito ay hindi isang simpleng pagbisita. Ito ay isang misyon para magmanman. Mga lumang bank statement lang at tax records, sagot ko. Napakasipag talaga ng ama mo sa pag-iingat ng papel. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Paulo. Oo nga po, obsessed si Papa sa record keeping. Pero sa totoo lang, sabi ko, at nagpa siya akong subukan ang kanilang reaksyon. May nakita akong kakaiba. Mayroon palang investment account ang ama mo na hindi ko alam. Hindi naman kalakihan. Mga ilang daang libo lang. Ang pagbabago sa kanilang mga mukha ay agaran at hindi maipagkakaila. Lumapit si Paulo, pilit na nagpapakita ng kaswal na interes, pero bigo. Investment account? Anong klase daw po? Hindi ko pa sigurado. Medyo magulo ang mga papeles. Baka kailangan kong kumuha ng accountant para tulungan akong intindihin ito. Nagkatinginan si Cristina at Paulo. Isang mabilis na sulyap pero puno ng kahulugan. Pwede po namin kayong tulungan diyan, alok ni Cristina. Magaling po si Paulo sa mga financial documents. Oo, sigurado akong magaling siya. Sabi ko sa aking isip, naaalala ang ulat ng private investigator tungkol sa kanyang mga utang sa sugal at peking loan applications. Salamat sa alok nyo,
sagot ko. Pero nakagawa na ako ng appointment sa dating accounting firm ni Jose. Sigurado akong alam nila kung paano hawakan ang kanyang mga investment. Naging matigas ang panga ni Paulo. Ma, maniningil yang mga yan ng 15,000 piso kada oras. Ako, titingnan ko yan ng libre. Sumagot ako at sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang lamig sa aking boses. Kaya kong magbayad ng 15,000 piso kada oras, Paulo. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Ang maskara ng pag-aalala ni Christina ay unti-unting natatanggal. Inilalantad ang totoong babae sa ilalim nito. Isang babaeng mapagkalkula. Kailangan na siguro nating umalis, sabi ni Christina sa wakas. Baka maiwan pa kami ng eroplano. Pero hindi gumalaw si Paulo. Ma, sabi niya, tungkol po doon sa mensahe na nahanap niyo sa relo ni Papa. Baka dapat tingnan ko muna yung mga numero bago kami umalis. Baka lang importante. Anong mga numero? Matalas na tanong ni Christina. Sinulyapan siya ni Paulo ng isang babala. May nakitang code si Mama sa relo. Baka wala lang, pero malay natin. Ngayon, si Christina ay ganap ng alerto. Ang kanyang kasabikan sa bakasyon ay napalitan ng matinding focus. Anong klaseng code? Dahan-dahan akong tumayo, ginamit ang aking buong taas para tingnan mula sa itaas ang aking manugang. Ang klaseng code na hindi mo na dapat pang alamin, na mula ang mukha ni Christina. Ano po? Narinig mo ako. Ang asawa ko ay nag-iwan sa akin ng isang pribadong mensahe. Ang salitang pribado, iyon ang mahalaga dito. Ma, humakbang si Paulo sa pagitan namin. Ang kanyang boses ay bumalik sa tonong mapagkunwari na kinasusuklaman ko. Pamilya tayo, hindi kailangan ng mga sikreto. Mga sikreto? Halos matawa ako sa kabalintunaan. Tulad ng sikretong utang sa sugal? O ang sikretong kumpanya na ginagamit mo para bumili ng mga ari-arian gamit ang perang wala ka naman? Ang kulay ay nawala sa mukha ni Paulo. Ang bibig ni Christina ay bumukas sa pagkabigla. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Paulo, pero ang kanyang boses, nanginginig na ngayon. Santiago Investments Incorporated. Pamilyar ba? Pinanood ko ang kanilang mga mukha habang namumutla. Alam ng ama mo, Paulo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado pero matalim. Alam niya ang lahat. Si Christina ang unang nakabawi. Ang kanyang boses ay naging malupit. Baliw na matanda. Wala kang alam. Alam kong may utang ang asawa mo na 10,000,000 piso sa mga sugalan. Alam kong nag-research siya kung paano ako ipadeklara na wala sa tamang pag-iisip. At alam kong pinlano niyo ito ng maraming buwan. Si Paulo ay napasandal sa pinto, tila pinutulan ng tali. Nawala lahat ng tapang sa kanya. Paano? Bulong niya. Ang ama mo, kumuha siya ng private investigator. Bawat kasinungalingan, bawat utang, bawat plano niyo na pagnakawan kami. Lahat. Nakadokumento. Lumakad ako papunta sa lamesa at inilabas ang ulat ng investigador, pinapanood ang mukha ni Paulo habang nakikilala niya ang letterhead. Pinrotektahan ako ni Jose mula sa iyo kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang code na iyon na interesado ka, iyon ang susi sa mas malaking pera kaysa sa pinangarap mo. Perang hinding-hindi mapupunta sa iyo. Hinawakan ni Christina ang braso ni Paulo. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Pero si Paulo ay nakatitig sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nakita akong tila respeto sa kanyang mga mata. Alam niya pala talaga, bulong ni Paulo. Oo, alam niya na ang sarili niyang anak ay nagpaplanong pagnakawan ng sarili niyang ina. Anong klase kang tao, Paulo? At sa isang saglit, si Paulo ay tila bumalik sa pagiging maliit na batang pinalaki ko. Litong-lito at hiyang-hiya. Pero humigpit ang hawak ni Christina sa kanyang braso. At nawala ang sandaling iyon. Hindi pa ito tapos, sabi ni Christina habang papalabas sila ng pinto. Tapos na, sigaw ko sa kanila. Tapos na ito noong araw na nagpasya kayo na mas may halaga ako sa inyo kung patay na ako kaysa buhay. Ang pintuan sa harap ay sumara ng malakas. Iniwan akong mag-isa, kasama ang mga lihim ng aking asawa.
at ang kaalaman na ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. 2 araw ang lumipas matapos ang dramatikong pag-alis ni na Paulo at Cristina. Akala ko, magkakaroon na ako ng kahit kaunting kapayapaan para pag-isipan ng lahat. Pero nagkamali ako. 8:00 ng umaga, may nag-doorbell. Nang silipin ko sa peephole, nakita ko ang isang babaeng naka-eleganteng business suit, may hawak na briefcase. Sa likod niya, isang lalaking mas bata, mukhang bagong graduate sa law school. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko sila pinapasok. Sino po sila? Tanong ko. Ngumiti ang babae, isang ngiti na sanay na marahil ay nagkakahalaga ng libu-libong piso kada oras. Magandang umaga po. Ako po si Attorney Catherine Wells mula sa Santos and Cruz Law Firm. Ito po ang kasama ko, si David Kim. Kami po ang kumakatawan sa inyong anak, si Michael Paulo, sa ilang mga usaping legal ng pamilya. Usaping legal ng pamilya. Napakagandang paraan para ilarawan ang ginawa nila. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Sabi ko, pinanatiling walang emosyon ang aking boses. Ang ngiti ni Attorney Wells ay hindi nawala. Ginang Santiago, ang inyong anak po ay labis na nag-aalala sa inyong kapakanan. Hiniling niya sa amin na talakayin ang ilang mga opsyon na maaaring makabuti sa lahat. Sumingit ang lalaking kasama niya, si David. Naiintindihan po namin na maaaring may natuklasan kayong ilang mga financial accounts na inilihim ng inyong yumaong asawa. Habang sigurado po kami na mabuti ang kanyang intensyon, ang pamamahala sa mga komplikadong investment ay maaaring maging napakabigat, lalo na po sa panahon ng inyong pagluluksa. Napakabigat. Tila ba hindi ako ang nag-manage ng aming budget sa loob ng 40 taon habang ang asawa ko ay palihim na naglalaro ng real estate. Pinapahalagahan ko ang inyong pag-aalala, sagot ko, pero kaya kong pamahalaan ang sarili kong mga ari-arian. Siyempre naman po, sabi ni Attorney Wells, ngunit isipin niyo po ito. Maaaring tumulong ang inyong anak na pasanin ng bigat na iyan. Naghanda po kami ng ilang mga dokumento na magbibigay kay Paulo ng power of attorney sa inyong mga desisyon sa pananalapi. Pansamantala lang naman po, hanggang sa magkaroon kayo ng sapat na panahon para magluksa ng maayos. Ayan na, eksakto. Eksakto sa babala ng private investigator ni Jose. Pansamantala, inulit ko. At sino ang magpapasya kung kailan tapos ang aking panahon ng pagluluksa? Nagkatinginan ng 2 abogado. Iyon po ay nasa inyong desisyon, syempre, sagot nila. Syempre, humarap ako sa kanila. Mga Ginoo, ginang, sa tingin ko, tapos na tayo dito. Biglang nag-iba ang tono ni Attorney Wells. Naging mas matalas. Ginang Santiago, ang inyong anak ay handang mag-file ng petisyon sa korte patungkol sa inyong mental competency. Nababahala po siya sa ilang mga erratic o hindi inaasahang desisyon sa pananalapi na inyong ginagawa. Anong mga desisyon? Tanong ko. Ang pag-access sa mga offshore accounts, pagsasagawa ng mga international financial transactions ng walang profesional na gabay. Sa isang tagalabas, maaaring magmukha na hindi po kayo nag-iisip ng malinaw. Ang banta ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pirmahan mo ang power of attorney ng kusa o idedeklara ka naming baliw sa pamamagitan ng puwersa. Sumandal ako sa aking pintuan. Tinitigan ko sila isa-isa. Alam niyo ba kung ano ang nakakatuwa sa mga banta? Tanong ko sa kanila. Ang mga banta ay gumagana lamang kung ang taong tinatakot ninyo ay walang mas magagaling na abogado kaysa sa inyo. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanilang mga profesional na mukha. Pakiusap, sabi ko. Sabihin niyo sa anak ko na ang kanyang plano ay hindi gagana. Si Jose ay nag-iwan sa akin ng higit pa sa pera. Nag-iwan siya sa akin ng proteksyon. Isinara ko ang pinto sa kanilang mga mukha, walang pag-aalinlangan. At agad kong tinawagan ang numero na nahanap ko sa mga lihim na file ni Jose, ang numero ng private investigator, si Thomas Reyes. Sumagot siya sa pangalawang ring pa lang. Ginoong Reyes, sabi ko, si Teresita Santiago po ito, asawa ni Jose Santiago. Isang saglit na katahimikan at pagkatapos sumagot siya. Ginang Santiago, sabi niya at may bahid ng ginhawa sa kanyang boses. Hinihintay ko po ang tawag ninyo.
Sinabi sa akin ni Jose na baka dumating ang araw na kakailanganin niyo ang aking serbisyo. Ginawa niya? Opo, 6 na buwan na ang nakalipas. Hiniling sa akin ni Jose na maghanda ng isang kumpletong legal defense package. Sakaling may sinumang sumubok na questionin ang inyong katinuan o ang inyong karapatan sa kanyang mga ari-arian. Lahat po ay handa na. Napahawak ako sa aking dibdib, si Jose, ang asawa ko. 3 hakbang na laging nauuna, kahit sa kamatayan. Gaano kahanda, Ginoong Reyes? Tanong ko. Ginang Santiago, sabi niya, at narinig ko ang determinasyon sa kanyang boses. Sa oras na matapos kong ilahad ang mga ebidensya ng utang sa sugal ng inyong anak, ang kanyang mga pekeng loan applications at ang kanyang mga pagtatangkang manipulahin ang isang matandang miyembro ng pamilya, magiging maswerte na siya kung hindi siya makukulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ginoong Reyes, sabi ko, sa tingin ko, oras na para gumawa ng ilang mga tawag. Ang kuta na itinayo ni Jose ay handa na. At ako ang mag-uutos sa pag-atake. Ang karaniwang tahimik na umaga sa aming kapitbahayan ay biglang nabasag. Habang humihigop ako ng kape at nagbabasa ng dyaryo, 3 itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay ni na Paulo at Cristina. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang mga lalaking nakasuot ng windbreaker na may tatak ng National Bureau of Investigation, NBI. Nagsimula silang maglabas ng mga kahon mula sa pintuan ni na Paulo. Kasabay nito, tumunog ang aking telepono. Agad-agad. Ma! Ang boses ni Paulo ay puno ng gulat at desperasyon. Anong ginawa mo? Sumagot ako, kalmado, habang pinapanood ko mula sa bintana ng aking kusina ang mga ahente na isinakay ang mga computer at filing cabinet sa kanilang mga sasakyan. Pinrotektahan ko ang sarili ko, Paulo, sabi ko. Ang bagay na dapat sana ay ginawa mo para sa pamilya mo. Sa halip na pagnakawan sila. Hindi mo naiintindihan! Sisirain kami nito! Sigaw niya. Sinira niyo ang sarili ninyo, sagot ko. Ako, idinokumento ko lang. Narinig ko ang boses ni Cristina sa kabilang linya, matinis at galit na galit. Mapaghiganting matanda ka. Mapaghiganti dahil ninakaw niyo ang relo ng asawa ko? Dahil plinano niyong ideklara akong baliw? Dahil nagkalat kayo ng kasinungalingan tungkol sa akin para ihiwalay ako sa aking mga kaibigan at pamilya? Ma, natahimik ang linya. Ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na paghinga ni Cristina. Alam ni Jose ang lahat, Paulo, patuloy ko. Bawat utang, bawat kasinungalingan, bawat plano nyo para pagnakawan kami. Ginugol niya ang huling taon ng kanyang buhay para protektahan ako mula sa sarili niyang anak. Hindi yang gagawin ni Papa. Ang ama mo ay kumuha ng private investigator para idokumento ang iyong adiksyon sa sugal at ang iyong mga plano na nakawin ang aking mana. Nagpalagay siya ng mga recording device sa bahay natin para ma-record ang bawat usapan niyo tungkol sa paglalagay sa akin sa isang nursing home. Narinig kong napasinghap si Paulo, parang isang hayop na nasugatan. Kinukumpis ka ng NBI ang mga business records mo dahil ang ebidensya ni Jose ay nagpapakita na gumagamit ka ng pekeng impormasyon para makakuha ng mga pautang. Ini-audit ka ng BIR dahil nagtatago ka ng kita at iniimbestigahan ka ng opisina ng piskal para sa elder abuse. Parang awa mo na, halos pabulong na sabi ni Paulo, basag na ang kanyang boses. Hindi ko naman sinasadya na umabot sa ganito. Kailan nagsimula, Paulo? Tanong ko. Kailan ka nagpasya na mas may halaga ang nanay mo sa'yo kung patay na siya kaysa buhay? Isang mahabang katahimikan. Nang magsalita muli si Paulo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Noong nalaman ko na may tinatagong pera si Papa sa atin, may nakita akong mga papeles sa opisina niya noong Pasko. Mga account na hindi ko kailanman narinig. Akala ko kung pareho kayong mamatay, lahat ay automatikong mapupunta sa akin. Ang pag-amin niya ay brutal. Ngunit sa paanuman, mas malinis kaysa sa mga buwan ng kasinungalingan at manipulasyon. Nagkamali ka, sabi ko. Sinigurado ni Jose na lahat ay mapoprotektahan mula sa'yo. Gaano kalaki? Tanong ni Paulo. Gaano kalaki ang itinago niya? Sapat, sagot ko,
para siguraduhin na hindi na ako aasa pa sa pamilyang ang tingin sa akin ay isang pabigat. Ibinaba ko ang telepono. Mula sa aking bintana, pinanood ko ang mga ahente ng NBI habang isinasama nila si Paulo at Cristina sa magkahiwalay na sasakyan. Si Cristina ay sumisigaw sa mga ahente, marahil ay humihingi ng abogado at nagbabanta ng demanda. Si Paulo, mukha lang siyang wasak. Tumunog muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ang kapitbahay ko, si Aling Helen. "Teresita," sabi niya, "tumawag lang ako para humingi ng tawad. Sinabi sa akin ni Cristina na nagkakaroon ka na daw ng problema sa memorya at naniwala ako sa kanya. Sana kinausap na lang kita ng direkta." "Ayos lang, Helen," sagot ko. "Si Cristina ay talagang kapanipaniwala. Totoo ba ang sinasabi nila? Na plinano ka talagang pagnakawan ni Paulo?" Tumingin ako sa litrato ni Jose sa aming altar, inaalala ang lalaking nagprotekta sa akin kahit mula sa kabilang buhay. "Totoo," sabi ko, "pero tapos na ngayon." Ang pagbuhos ng hustisya ay mabilis at walang awa, gaya ng dapat. 3 linggo ang lumipas. Sa opisina ni Ginoong Reyes, sinuri namin ang mga huling legal na dokumento. Si Paulo at Cristina ay nahaharap sa mga kasong federal fraud. Ang kanilang negosyo ay kinumpiska at ang kanilang mga ari-arian ay naka-freeze. Pero nang umagang iyon, may isang hindi inaasahang bisita. "Ginang Santiago," sabi ng sekretarya ni Ginoong Reyes, "may naghahanap po sa inyo. Ang pangalan daw po niya ay Ricardo Torres at mayroon daw siyang isang bagay na pag-aari ninyo." Ang lalaking pumasok ay nasa mga 60s na. Maayos ang pananamit at may kilos na nagpapahiwatig ng kanyang pinagmulan sa law enforcement. Sa kanyang mga kamay ay isang pamilyar na asul na kahon na gawa sa velvet. "Ginang Santiago," sabi niya, "ako po ang bumili ng relo ng inyong asawa mula sa pawn shop." Napatitig ako sa kanya, nalilito. Paano? Paano niyo ako nahanap?" Ngumiti si Ginong Torres at inilapag ang kahon sa lamesa. "Dahil si Jose Santiago po ay kinuha ang aking serbisyo 20 taon na ang nakalipas para protektahan ang relong ito kung sakaling may mangyari sa kanya." Hindi ko maintindihan. "Isa po akong retiradong NBI Marshal, Ginang Santiago. Kinontrata ako ng inyong asawa para subaybayan ang ilang mga sitwasyon. Noong lumitaw ang relo sa Mabuhay Pawn Shop, agad po akong nakatanggap ng abiso. Si Jose ay napakamaingat sa kanyang mga paghahanda," sabi ni Ginoong Torres. Binuksan niya ang kahon, inilalantad ang Rolex ni Jose. "Pero mayroon pa po kayong isang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa relong ito." Itinagilid niya ito at may pinindot sa likod. Isang pangalawang lihim na compartment ang bumukas. Mas maliit kaysa sa una. Sa loob ay isang micro SD card. "Ni-record ni Jose ang lahat, Ginang Santiago," sabi niya. "Bawat usapan ni Paulo tungkol sa pagmamanipula sa inyo, bawat pakikipagpulong sa mga abogado tungkol sa pagdedeklara sa inyong incompetent, bawat diskusyon tungkol sa kung ano ang gagawin sa inyong mga ari-arian kapag wala na kayo." Medyo nahilo ako. "Audio, video, financial records," patuloy ni Ginoong Torres. "Lahat ng kailangan para masigurado na hindi kailanman magtatagumpay si Paulo na questionin ang inyong katinuan o ang inyong karapatan sa mana ni Jose." Inilagay niya ang SD card sa computer ni Ginoong Reyes. Ang screen ay napuno ng folder, sunod-sunod na folder ng mga ebidensya. "Ang inyong asawa," sabi ni Ginoong Reyes na may paghanga, "ay ginawang isang legal na bitag ang kasakiman ni Paulo." "May isa pa pong bagay," sabi ni Ginoong Torres. Inilabas niya ang isang selyadong sobre. "Huling tagubilin, plano ng proteksyon para kay Teresita. Teresita, sa loob ay isang dokumento na nagpahinto sa aking paghinga. Sa pagkakataon na si Paulo Santiago ay magsagawa ng legal na aksyon laban sa mental competency ni Teresita Santiago, ang mga sumusunod na ari-arian ay agarang ililipat sa pangalan ng Philippine General Hospital, sa ngalan ni Paulo Santiago. Lahat ng ari-arian na pag-aari ng Santiago Investments Incorporated, lahat ng utang sa sugal at mga natitirang pautang, lahat ng legal fees at gastos sa korte na may kaugnayan sa mga kasong elder abuse.
Si Paulo Santiago ang personal na mananagot sa lahat ng utang at legal na kahihinatnan habang hindi makakatanggap ng anumang benepisyo mula sa anumang mana o asset transfer. Si Jose, isinaayos niya na mamana ni Paulo ang sarili niyang pagkawasak. May huling mensahe po na ipinabibigay sa inyo ang inyong asawa, sabi ni Ginoong Torres, at inabot sa akin ang isang huling sobre. Hindi ito selyado. Sa loob, ang sulat kamay ni Jose. Teresita, palagi kang mas matatag kaysa sa inaakala mo. Sinigurado ko lang na magkakaroon ka ng mga kasangkapan para patunayan ito. Nagmamahal palagi, Jose. Kinuha ko ang relo ni Jose, naramdaman ang pamilyar na bigat nito sa aking mga kamay. Sa loob ng 43 taon, akala ko ay kasal ako sa isang simpleng accountant. Sa halip, kasal pala ako sa isang master strategist na ginugol ang huling 2 taon ng kanyang buhay sa pag-orkestra ng pinakadetalyadong plano ng proteksyon sa kasaysayan ng aming pamilya. Ang huling pamana niya ay hindi pera. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay proteksyon. 6 na buwan ang lumipas, mabilis, parang isang panaginip, o mas tamang sabihin, isang masamang panaginip na sa wakas ay nagwakas na. Nakatayo ako sa lobby ng Philippine General Hospital. Pinapanood ko ang mga trabahador habang ikinakabit nila ang isang tansong plake sa pader. Nakaukit dito ang mga salitang, The Jose Santiago Memorial Wing. Ang pera mula sa lihim na yaman ni Jose ay higit pa sa sapat para siguruhin ang aking kinabukasan. Ito rin ang tumupad sa matagal ng pangarap ni Jose na makatulong sa ospital na ito. Ang pinakamalaking kabalintunaan sa lahat ay ang pagtatangka ni Paulo na pagnakawan ako ang direktang nagresulta sa pinakamalaking donasyon sa kasaysayan ng ospital. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Ginoong Reyes. Ang pagbasa ng hatol kay Paulo ay sa susunod na linggo. Inirerekomenda ang 2 taon sa federal na bilangguan at buong restitusyon. Si Cristina tumanggap ng plea deal para sa 18 buwan. Nag-reply ako, Hindi na po. May mas mahahalaga pa akong gagawin? At totoo iyon. Sa edad na 73, sa wakas, nabubuhay na ako sa paraang matagal ko nang ninanais. Isang buhay na pinrotektahan ni Jose para sa akin. Bumili ako ng isang maliit na bahay malapit sa dagat, sumali sa 3 book club, at nagsimulang mag-volunteer sa ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang aking mga desisyon ay batay sa kung ano ang gusto ko, hindi sa kung ano ang inaasahan ng aking pamilya. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, may nag-doorbell. Sa peephole, nakita ko ang isang dalaga na may mga mata ni Paulo at isang kinakabahang ngiti. Ang apo ko, si Angela. Hindi ko na siya nakita mula pa noong libing ni Jose. Sinigurado ni Cristina na ilayo sa akin ang aking mga apo, kasama na ang lahat. Binuksan ko ang pinto. Angela, apo, anong sorpresa? Anong, Lola Teresita? Sabi niya habang pinipilipit ang kanyang mga kamay. Narinig ko po ang nangyari kay Papa at Mama sa ginawa po nila sa inyo. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Wala kang dapat ihingi ng tawad, apo. Meron po. Alam kong may mali. Laging nagtatanong si Papa ng mga kakaibang bagay tungkol sa pera ni Lolo Jose. At si Mama? Laging may sinasabi tungkol sa memorya niyo. Dapat po may sinabi ako. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking apo. Nakita ko ang katapatan ni Jose doon, kasama ng mga tampok ni Paulo. Pumasok ka, mahal ko, sabi ko. Mag-usap tayo. Habang kumakain kami ng hapunan, ikinuwento sa akin ni Angela ang lahat. Ang bago niyang trabaho, ang kanyang engagement, at ang bigat ng kasalanan na nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Paano niyo po hindi sila kinamumuhian, Lola? Tanong niya. Naalala ko ang liham ni Jose, ang pagpili na ibinigay niya sa akin sa pagitan ng pagpapatawad at hustisya. Dahil ang pagkamuhi ay nangangahulugan na may kapangyarihan pa rin sila sa akin. Sagot ko, pinipili ko ang kapayapaan. Habang tinutulungan ako ni Angela na magligpit ng pinagkainan, napahinto siya sa tapat ng litrato ni Jose. Lagi ko pong iniisip kung bakit araw-araw sinusunod ni Lolo Jose ang relong iyan, sabi niya. Siguro po mahal na mahal niya talaga ito. Ngumiti ako, iniisip ang 2 lihim na compartment, ang offshore account
at ang detalyadong plano na nagligtas sa aking buhay. Mahal niya, sabi ko, ang pinoprotektahan nito. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Angela na may pangakong bibisita siya linggo-linggo, umupo ako sa aking beranda. Pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang relo ni Jose ay nasa aking pulso, perpekto ang takbo. 8 buwan na siyang wala. Pero sa paanuman, inaalagaan pa rin niya ako. Ang mga pinakadakilang kwento ng pag-ibig ay hindi tungkol sa matinding pagnanasa o romansa. Ang mga ito ay tungkol sa proteksyon. Tungkol sa isang taong nagmamahal sa iyo ng sapat para labanan ang mga giyerang hindi mo man lang alam na iyong kinakaharap. Ginugol ni Jose ang 2 taon sa paghahanda para sa isang digmaan na hindi ko nakitang darating. Sinisigurado na ang kanyang kamatayan ay hindi ako iiwang walang laban sa kasakiman ng sarili niyang anak. Ang iba, ginugugol ang buong buhay nila sa paghahanap ng ganoong klaseng pag-ibig. Ako ay pinalad na maisuot ito sa aking pulso sa loob ng 43 taon.